Ang sabi niya, naglilinis siya ng kubeta, 'di ba? Tapos talagang kayod kalabaw daw talaga siya para makapagtustos lang sa kanyang tuition fee. Ayan. So, pero 'di ba, naging successful naman siya in the end, no? Um, yung isang diskarte doon, guys, na gusto kong i-share sa inyo. Yung Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So samahan nyo ko guys sa quick errands ko for this morning. So magpapagas ako tsaka kailangan ko magbangko, no? So sama lang kayo sa akin guys. Pero habang tayo ay nagbibiyahe, meron akong gustong i-share sa inyo kasi meron ako nakitang napaka-inspiring, no, na post sa isang page, no. Gusto kong i-share sa inyo to guys kasi meron siyang magandang diskarte about doon sa kanyang permanent residency journey dito sa Canada. So as per his post, pumunta siya dito sa Canada as an international student, no? 2019, at ang sabi niya guys, nung pagdating niya rito, kayod kalabaw daw talaga siya kasi pambayad niya ng tuition fee and everything. Ako guys, on that part hindi ako agree, no? Personal perspective and opinion ko, hindi ako doon agree kasi hindi lahat guys is siniswerte na magkaroon ng trabaho na magtutustos guys doon sa kanilang tuition fee, no? And lagi ko sinasabi sa mga past ko ng mga videos na pag pupunta kayo dito as an international student, maganda na cover na yung inyong tuition fee, no? Kasi po hindi ka dito basta-basta makakapag full time kasi pero nung time niya 2019 onwards na nabigyan ang mga international student na ng chance na mag full time job, no? Pero kahit na guys, kasi ang hirap pagsabayin ng aral at trabaho. Although hindi imposible kasi nga merong nakagawa, pero guys, hindi ibig sabihin na nagawa niya ganun din ang mangyayari sa inyo. So mas maganda na guys na you are prepared, and mahirap kasing i-risk, no? Kaya nga kapag magde-decide tayo sa isang napakalaking changes sa buhay natin katulad nito na tayo ay magma-migrate, mas maganda na less yung risk, 'di ba? So yon. So talagang ang sabi niya, naglilinis siya ng kubeta, 'di ba? Tapos talagang kayod kalabaw daw talaga siya para makapagtustos lang sa kanyang tuition fee. Ayan. So pero 'di ba, naging successful naman siya in the end, no? Yung isang diskarte doon guys na gusto kong i-share sa inyo is nung patapos na siya sa kanyang aral guys, 'di ba? Makikita mo na talagang nag-research siya kung ano yung mga possible na pwede niyang gawin para ma-PR siya agad, no? Kumbaga guys, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Yan din yung sinasabi ko sa mga past ko ng mga videos, no? Although sabihin natin meron ko yung 2 years na program, tapos makakakuha kayo ng 3 years na PGWP. So 5 years yon guys. Yung sa iba guys, ang isip nila, 5 years yan, ang napakatagal na panahon yan. So yung iba nagiging petics guys, no? Pero kasi napakabilis lang nun, no? So ang ginawa niya guys is nung patapos na siya sa kanyang aral, no, nag-submit na siya ng mga resume sa mga target niya na mga companies na pwede niyang mapasukan. At hindi basta-bastang mga companies guys. Kasi ang sabi niya, walang mangyayari sa kanya sa Ontario, no? Siguro kasi walang masyadong available jobs, no? So nagpunta siya dun sa mga remote na area, no, yung sa mga hindi naman yung sobrang liblib na lugar, no guys, kasi ang thinking niya is mas marami ang available jobs dun kasi walang masyadong pumupunta. At saka guys, pinupush din niya ng Canada na yung mga immigrants pumunta doon sa mga hindi masyadong mataong lugar, no? Kaya nga meron niyang point sa
PNP guys no, na kapag ikaw ay nag-apply ka ng trabaho sa mga hindi sentro na area, no? Kumbaga yung sa mga city na talagang ang dami ng tao, right? Meron niyang additional points for your PNP. And I think meron din yata sa Express Entry, I don't know, no? Pero yun, no? So yun yung pinili niya na sabi nga niya, doon siya naghanap ng work at nakakuha naman siya agad ng work, guys, no? At hindi lang work, nakakuha rin siya ng sponsorship sa kanyang company na ginamit niya sa kanyang Provincial Nominee Program registration and application. O di ba? Kumbaga, yan yung sinasabi natin, guys, na kahit na nasa magandang city ka, right? Eh kung wala ka namang opportunity for your permanent residency, gawa mo na agad ng paraan, di ba? Huwag ka na maghintay, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa doon, di ba? Kasi sayang yung panahon, guys, no? Sayang yung oras. Kaya mas maganda na habang meron pang panahon, 'di ba? Kasi guys, hindi natin alam kung kailan mababago ang isang program ng isang province. Yan ang tatandaan nyo, guys. Mabilis ang changes dito sa Canada. Magugulat na lang kayo, wala na yung pilot program na nakita nyo last month, yung mga ganon, 'di ba? So, magpapagas muna tayo, guys. Okay, nakapagpagas na tayo. Sabi pa niya, guys, no, after niya makakuha ng PNP, 'di ba? Sobrang bilis lang hanggang sa ma-PR siya, guys. At after niyang ma-PR, hindi siya umalis agad dun sa kanyang employer, no. Eh syempre, guys, 'di ba, tayong mga Pilipino, 'di ba? Gusto natin tumanaw ng utang na loob din which is really a good thing din, 'di ba? Na at least yung contact mo dun or yung relationship mo doon sa employer mo is still intact kahit na ba sabihin natin lumipat ka ng company, 'di ba? Tsaka syempre, 'di ba, malaking tulong 'yon na binigyan ka ng sponsorship at opportunity para makuha mo yung iyong PNP, 'di ba? So yan din yung sinasabi ko sa inyo, guys, na napakabilis lang at isa yan or ang pinaka-effective talaga dito is yung kumuha kayo ng Provincial Nominee Program, 'di ba? Kasi kapag nakuha nyo na yung 600 points, napakabilis na, guys, papunta sa inyong permanent residency journey. Okay? So yun. So sabi nga niya, 'di ba, na PNP siya, tapos nakukuha siya agad ng or nag-submit siya ng kanyang Express Entry at na PR din siya, 'di ba? So nagtiyaga siya doon, guys, 'di ba? Tapos noon lumipat siya sa isang magandang work na, 'di ba? O nakapag-work siya sa airport, and then after a few months or years, lumipat naman siya sa federal. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya ng federal, baka sa government, 'di ba? Ayan. So yan yung isang example, guys, na talagang te-testingin ka talaga ng Canada kung gaano ka kauhaw na maging permanent dito, 'di ba? Yung sinabi niya na trabaho, 'di ba? Na naglilinis ng banyo, ng kubeta or whatever, 'di ba? Or yung mga blue collar job, no? Walang masama diyan, guys, no? Walang masama diyan, pero wag niyong gawing permanent, no? Tambayan niyo lang ng konti, kumbaga para sa inyong cost of living or pang-add lang ng something, 'di ba? Habang tinatrabaho mo yung talagang goal mo, no? Kasi meron tayong dito mga nakikita, no? 5 years na, 'di ba? Or more, nandun pa rin sila sa ganung trabaho, hindi na sila nakaalis, no? Kasi ayaw na nilang mag-upgrade, guys, no? Ayaw na nilang kumawala sa ganung trabaho, which is not good. Tapos kapag sobrang hirap na sila, iiyak sila sa social media, 'di ba? I mean, ang daming opportunity dito sa Canada, guys, no? Sky's the limit. Ang limit mo na lang talaga dito is your own self.
or yung sarili mo na lang talaga ang limit mo dito. So hindi mo pwedeng isisi kay Canada na kapag tumagal ka ng 5-10 years dito at nandun ka pa rin sa ganung trabaho na hindi mo naman gusto, that's on you, 'di ba? So si Kuya is a perfect example, 'di ba, na talagang nakasurvive siya kahit na ba sabihin na natin na nagsimula siya sa ganun, 'di ba? Pero kasi makikita mo yung focus niya, talagang ang goal niya is ma-permanent resident dito sa Canada at makahanap ng mas magandang trabaho, which is yun yung nakuha niya, 'di ba? Hindi imposible, hindi madali, no? Kayang-kaya yan, guys. Basta iplano nyong maigi, 'di ba? At huwag kayong mag-aaksaya ng panahon. Stay focused on your goals, guys. And kapag na-permanent na kayo dito, ang dami ng opportunity na pwede nyong puntahan, na pwede nyong gawin. Okay? So yun lang, guys. I hope na meron akong na-share. Especially, guys, yung mga temporary dito, yung mga nag-i-immigrant dito, yung mga international student dito. I hope, naging inspiration sa inyo si Kuya. Okay? And para sa iyo, sir, saludo ko sa naging diskarte mo at sa naging process mo sa naging journey mo dito sa iyong permanent residency journey, no? And I hope na magkaroon ka pa ng maraming success dito sa Canada. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video.